Hindi lang po tao ang napeperwisyo ng paputok tuwing bagong taon, kundi pati mga hayop. Kaya alamin kung paano magiging ligtas sa usok at ingay ang inyong mga alaga sa pagsalubong sa 2011. Nakatutok si Rida Reyes. Kung makapagsasalita lang daw ang mga hayop, malamang sila ang unang kokontra sa nakagawi ang maingay na pagsalubong sa bagong taon. Yan ang inihayag ng mga kabataang ito mula sa Mascara Green Stage, Pilipinas sa pamamagitan ng isang maikling dula sa harap ng Manila Zoo. Pinangunahan ito ng environmental group na Eco Waste Coalition at ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Pakiusap sana namin sa tao, wag nang gumamit ng paputok para hindi lang kasi naman nakaka-damage sa mga tao, kundi pati yung mga hayop na pepilwisyo din. Malaki yung maraming stress na nakukuha yung mga hayop. Lingid sa kaalaman ng marami, 10 beses na mas sensitibo ang pandinig at pangamoy ng mga hayop kaysa tao. Kaya isang tunog na katanggap-tanggap sa isang tao ay parang isang malagerang pagsabog para sa mga hayop. Pero kung hindi raw talaga maiwasang mag-ingay sa pagsalubong sa New Year, gumamit na lang ng mga alternatibong paingay gaya ng turotot, kaldero o pinitpit na lata. Kasi itong firecrackers na ito, nag-i-emit to ng carbon dioxide eh. So dahil may greenhouse gases tayo ngayon na crisis, ito ay nakakadagdag sa polusyon na binibigay natin sa ating mundo. Sa bisperas ng bagong taon, 24 oras naka-duty ang mga zookeeper dito para i-monitor ang magiging lagay ng may 600 hayop. Malalaman po natin na if they are stressed, kung kumukonti po yung pagkain na nakakain nila. Even the water, we also monitor their water intake. We also monitor their feces. Para naman sa pet owners, may ilang paraan naman daw para masigurong ligtas at stress-free ang inyong mga alaga sa New Year's Eve. Mas magandang i-exercise ito ng husto sa umaga para pagsapit ng gabi, pagod at kalmado na. Maigi ring ilagay ang alagang hayop sa isang tahimik at well-ventilated na kwarto na malayo sa anumang ingay. Makatutulong rin kung may soft music sa loob para mas ma-relax ito. At siguraduhin may sapat na pagkain at tubig na may electrolytes ang inyong alaga. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. Delikado rin ang usok para sa mga mahihina ang katawan. Naku, kabilang na po yung mga mahihika. Kaya mainam na ihanda na po ang inyong mga gamot. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Araw-araw kong atakihin ng hika si Carla, pero ngayon lang daw siya naubusan ng gamot. Kaya tinapik-tapik na lang ang kanyang likod para kahit paano'y lumuwag ng kaunti ang kanyang paghinga. 3 years old pa lang daw ang ngayon 16 years old na estudyante nang una siyang magkasakit. Maya-maya isang nagmamalasakit na kapitbahay ang nag-abot sa kanya ng gamot pang nebulize. Matapos ang ilang minuto, lumuwag na ang paghinga ni Carla. Marami siyang dapat iwasan para di siya hikain. Naatake po ako pag mainit, tapos nakakain ako na ba. Tapos ngayong Pasko po, pag may usok, lagi ako nakamask. At dahil inaasahang magiging mausok ang pagsalubong sa bagong taon, imbes daw na makisaya sa kalye, magkukulong na lang daw siya sa kanilang bahay para di siya hikain. Naka-ready na naman po yung yung nebulizer ko tsaka mask. Dito lang po ako sa bahay. Ang pagsusuot ng mask at pagne-nebulize ang ilan sa mga payo ng isang doktor sa St. Luke's Medical Center para sa mga may hika, lalo na ngayong malapit na ang pagsalubong sa bagong taon. Pero pinakamainam pa rin daw para sa mga may hikang iwasan ang kanilang mga trigger o ang mga pinagmumula ng kanilang mga atake. Not only due to the cold weather and also at the same time yung mga firecrackers, especially for the coming New Year, smoke can actually, asthma can actually be triggered by inhalation of the smoke. The best way probably is to prevent it, no? Just stay inside the house, no? Wag na lang siguro magpaputok. Dalawa raw ang klase ng gamot para sa asma. Ang isa, pinipigilan ng pag-atake, habang ang pangalawa, panlunas sa matinding atake. At kung inaatake na ng hika, payo ni Doc, huwag magpanik, uminom ng gamot o mag-nebulize. At kapag hindi nakaramdam ng pagluwag ng paghinga, sumugod sa pinakamalapit na ospital. Have yourself ready with the necessary medications, and then if not really improving, wag tiisin. If you think it's not really improving, magpatingin ka agad. Kasi sometimes we see patients here medyo grabe na pag dumating eh.
Ang ating kalusugan ng isa sa mga matatawag na angkin nating yaman. Pangalagaan ito hindi lang para sa masayang pagsalubong sa bagong taon, kundi para makaiwas sa sakit sa buong taon. Tina Panganiban Perez, Nahadutok, 24 Oras. At habang abala ang marami sa pamimili ng paputok para sa pagsalubong sa bagong taon, todo iwas naman ang mga residente na malapit sa sirang pipeline ng FPIC sa Makati. Delikado kasi ang paputok doon dahil sa kumalat na petrolyo. Nakatutok si Cesar Apolinario. Taon-taong inaabangan ng mga residente ng Bangkal, Makati ang maiingay na paputok at nakakaaliw na pailaw tuwing sasalubong sa bagong taon. Pero ngayon, karamihan sa kanila pilit kinakalimutan ng nakagawian dahil ipinagbawal na ang pagpapaputok at pailaw sa buong barangay. Peligroso kasi ang tumagas sa tubo ng langis. Si Mang Francisco at kanyang pamilya ni isang paputok o pailaw hindi bumili. Ang compound nila katabi mismo ng West Tower Condo kung saan may mga naipong langis. Magpaputok lang kami ng lobo. Lobo na lang. Hindi mo kayo bumili ng mga firecrackers? Hindi. Ang FPIC o First Philippine Industrial Corporation na namamahala sa tubo, naglagay ng bakod sa paligid ng kondo. Posible kasing may sumabog sakaling madampian ng anumang nagbabagang bagay gaya ng paputok o lusis ang lugar sa kondo at sa paligid nito na may singaw mula sa tumagas na langis. Nagkalat ang babala sa paligid ng kondo gaya ng pagbabawal sa paninigarilyo. Maging sa Osmeña Highway, nagpaskel din ng babala para sa mga motorista. Ang mga tubo sinigurong selyado para walang kawala ang singaw ng langis. Nakaantabay rin ang mga bumbero, magtatalaga ng 8 fire truck dito sa bispiras ng bagong taon. Kahit daw kasi pinagbawal sa buong Bangkal ang paputok o pailaw, posibleng may maligaw pa rin na lusis dahil hindi naman natatansya ng mga gumagamit nito kung saan ito babagsak. Binabantayan natin itong pipeline na ito, baka nga yung fumes niyan dahil andyan pa rin. Once na isang click lang yan, yun ang mag-ignite niyan, kaya talagang naka-standby rito. May mga pulis sa tauhan ng MAPSA ring nakaantabay, ang huhuli sa matitigas ang ulong hindi susunod sa patakaran. May katapat pong parusa sa kanila. Ano po? Kukulong? Kukulong po. Pero kahit may mga pag-iingat na ginagawa ang lahat, hindi pa rin maiwasang mag-alala ng mga residente, partikular yung malapit sa tumatagas na langis. Kinakabahan din. Pero talagang ganyan, may diferensya yung bahay nila . So paano po yun hindi ka aalis sa bagong taon sa bahay nyo? Diyan lang ho kayo? Oo. Ano lang po, baka mag-party po kami. Wala nang paputok, hindi kayo magkapaputok? Hindi po. Yung mga magulang mo hindi bumili? Hindi po. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Maaga namang inilabas si Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang New Year message. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na nagsimula na ngayong taon ang pagtahak ng bansa sa tuwid na landas. Dahil daw dito, dumarami na ulit ang mga nagtitiwala sa atin mula sa loob at labas ng bansa. Nananawagan din ang Pangulo ng pagkakaisa at pagtutulungan para magtuloy-tuloy na ang pag-unlad ng ating bayan. Sa darating na taon, umaasa tayo na mas bibilis ang ating pag-usad. Kaya dapat nating mas lalong paigtingin ang ating pakikiisa sa paggawa ng tama. Kung patuloy tayong magkakaisa, magiging mas makabuluhan ang mga hakbang na magagawa natin upang sa wakas ay makamtan na natin ang ating mga pangarap. Muli, isang masaganang bagong taon sa ating lahat. Tuloy ang laban ni Laura Visconde. Kanina, hiniling niya sa Korte Suprema na muling litisin ang grupo ni Hubert Webb kaugnay ng Visconde Massacre. Nakatutok si Teresa Andrada. Maaliwalas ang muka at kalmado si Laura Visconde nang magtungo sa Korte Suprema kasama ang mga abogado. Malaki raw kasi ang tiwala niyang may basehan ang kahilingan niyang baliktarin ng korte ang naunang desisyon nitong iabsuelto ang grupo ni Hubert Webb sa kasong pagpatay sa kanyang mag-iina. We are expecting that the justices of Webb will take a second look on this memorandum which we submitted, at least to revisit the evidences that we have presented before them. Pero
malinaw sa saligang batas ang probisyon kaugnay ng tinatawag na double jeopardy, kung saan hindi maaaring litisin muli ang isang taong na-convict o na-acquit na sa parehong krimen. Gayunman, sa 84 na pahinang motion for reconsideration, hiningi ng kampo ni Visconde na i-exempt ang kaso ng kanyang mag-iina sa double jeopardy rule. Hindi po absolute rule ang double jeopardy. In every general rule, there is an exception. Yan po, totoo po yan. Kahit ano pong batas, meron pong exception. At meron pong mga jurisprudence na inilahad kami dito sa aming motion for reconsideration kung saan po ang Supreme Court mismo po ay hindi nila in-apply ang principle of double jeopardy. Tinukoy ni Acosta ang 4 na kaso na na-exempt umano sa double jeopardy. Isa na ang Aquino Galman double murder case, kung saan ang mga sundalong inabsuelto na noon ng Sandigan Bayan ay muling nilitis, nasentensyahan at nabilanggo matapos ang retrial. Pero giit ng kampo ni Hubert, ang doktrina ng double jeopardy ay tinuturing na absolute at saka lamang pwedeng magkaroon ng exception kung nagkaroon ng mistrial. In this case, there is no void judgment because it was the judgment of the Supreme Court based on the evidence that was before it. In this case, I don't think the exception will apply. 8 testigo ang hinahanda ng kampo ni Visconde para suportahan ang kanyang motion. 3 rito humarap kanina sa media para depensahan ang testimonya ni Jessica Alfaro. Ang head ng NBI task force na nag-iimbestiga noon sa Visconde massacre na si Attorney Pedro Rivera, kababata ni Alfaro na si June Nombres at forensic expert na si Dr. Erwin Efre. Sabi ni Acosta, hihilingin nila sa DOJ na isailalim sila sa Witness Protection Program. Pinag-aaralan na rin ng DOJ na isailalim ulit sa WPP si Alfaro sakaling pumayag na bumalik sa bansa. Hiniling rin ng kampo ni Visconde sa DOJ na maglabas ng whole departure order laban kina Hubert. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, pag-aaralan niya ito ng husto. Mahalaga raw kasi na naririto sa bansa sina Hubert para sa isinasagawang reinvestigation ng DOJ. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.